po ang lahat. Sa ating pong huling awitin, buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 62, Nearer My God to Thee. Song number 62. Nearer my God to Thee, sing. Nearer my God to Thee, nearer to Thee, though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer my God to Thee, nearer my God to Thee, nearer to Thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams I'd be
pangangaral pakikinig muli ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos, tawagin natin ang ating minamahal na kapatid, Deacon Rodney Blasco. Sa pinagbayaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Pakikinig kayo at buksan natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 27. Basahin po natin yung verse 2. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. Proverbs chapter 27 verse 2. Let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. Sa Tagalog, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Ang pamagat po ng ating message na ating tatalakayin ngayong umaga ay the pharisee within us, self-exaltation. Tayo po ay sumagbit na manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba, karangalan ay para sa inyo po lamang. Muli po aming Diyos ay inyong niloob na kami ay inyong tipunin dito sa dakong ito upang kami po ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat aming Diyos sa palaging paglalagay ng desire sa aming mga puso upang kami ay makapaglingkod sa inyo ng may katapatan aming Diyos. Ito pong katapatan na ito na inyong ibinibigay, itong aming nagagawang ito ay dahil din lamang po ito sa inyo. Kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na aming nagagawang mabuti aming Diyos. At dalangin po namin na palagi niyo po kaming paalalahanan na magpakababa, bigyan niyo po lagi kami ng humbleness sa aming Diyos, sa aming buhay nito, sa aming mga pananalita, mga gawain, sa aming pakikitungo sa iba, sa aming pagtrato sa iba aming Diyos. Palagi niyo po kaming bigyan ng kababaang loob. Aming Diyos, amin pong inaalala ang aming isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong pag-iingat, sa inyong paggabay, sa pagpo-provide niyo po ng aming pangangailangan spiritually and physically. Maraming salamat. Tunay po na kaibuti po ninyo sa inyong mga anak. Aming Diyos, amin po inaalala ang aming mga kasalanan na nagawa. Kami po ay napipighati aming Diyos. Nawa po ay palagi niyo po kaming bigyan ng kakayahan at tulungan niyo po kami upang mapagtagumpayan po namin ang aming mga laman. At palagi niyo po kaming ingatan sa mga tukso ng kaaway aming Diyos. Patawaran niyo po kami sa aming mga pagsalangsang aming Diyos. Hugasan niyo po nawa kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus at kami inyong patawarin. Aming Diyos, nawa po ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa inyo ang aming gagawing paglilingkod na ito ngayong umaga. Nawa po ang inyong mensahe sa amin ay maging pagpapala at kami ay inyong maturuan kung paano ba kami dapat mamuhay dito sa lupa habang kami ay nandirito bilang mga tunay ninyong anak, mga tunay na mananampalataya. Hindi po aming Diyos, kayo po ang manguna sa amin. Gabayan niyo po ang bawat isa sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Nawa po ay buksan niyo ang aming mga puso at isipan sa inyong magiging mensahe ngayon. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ayan, so kung inyo pong maalala mga kapatid, last year pa, October 8 to be exact, ay nagkaroon po tayo ng message na ang title ay The Pharisee Within Us. So ang niya ay Hypocrisy Unveiled, kumbaga yung pinaka-theme. So tinalakay natin doon yung
sa mga points doon, natalakay natin yung the root of hypocrisy, which is the heart. Tapos ay tinalakay na rin natin doon yung danger ng hypocrisy, na yun ay isang spiritual disease. Tapos natalakay na rin natin doon kung how to overcome hypocrisy. So, by cultivating authentic faith, kumbaga. So, yun yung ating napag-usapan last time regarding dito sa the Pharisee within us. So, last time ay nag-focus tayo doon para i-unveil o makilala natin ang ating mga sarili, kumbaga. Para makita natin yung nagtatagong Pharisee within ourselves. Kaya nga ang title ay noon, last time, ay Hypocrisy Unveiled. So ating in-unveiled ay yung ating natatagong pagiging isang Pharisee, kumbaga. So sa pamamagitan yun ng Word of God, doon natin siya sinukat, kumbaga. So ngayon naman ay ang ating tatalakayin ay the Pharisee within us, which is yung theme natin ngayon ay self-exaltation. Self-exaltation. So, bali ang gagawin natin ay magbabalik tanaw tayo dun sa mga nauna nating natalakay, dun sa Hypocrisy Unveiled. Tapos ang ating i-connect, kumbaga, ang ating magiging tema, ay yung topic natin ngayon na self-exaltation. So, kaya nga, ang title natin ay The Pharisee Within Us, Self-Exaltation. So, again, tanong natin ay bakit importante na talakayin natin ito? Bakit ito ang ating tatalakayin ngayong umaga? So, alam nyo kasi mga kapatid, part ng ating responsibility bilang mga mananampalataya, mga believers, na supilin yung Pharisee within ourselves. Meaning ay yung alaman natin, yung pagmamalaki, part yan, pagmamapuri, yung sa ating mga nagagawa, kumbaga. Yan ay gawayan ng ating laman. Yan yung, kumbaga, pride natin, So, minsan, ay nananaig yan na hindi natin napapansin, lalo na kung ating napapabayaan. So, bilang mga mananampalataya, sabi nga natin, dapat ay supili natin ang kita ng ating mga laman. So, syempre, kasali na rin yan doon. At syempre, magagawa din lang natin yan. Yan ay dahil din lamang sa tulong ng ating Panginoon. So, siya din ang magpaparealize din sa atin. So, tatalakayin natin ito para magkaroon tayo ng realization ng loobin ng Panginoon sa ating mga sarili. We will examine ourselves. So, suriin natin ang ating mga sarili. Dahil baka nagiging pariseyo na pala tayo, hypocrite na. Pag mataas na pala tayo, hindi pa natin napapansin. Kumbaga, hayag na sa iba, pero sa sarili mo, hindi mo makita. So, may danger dyan. So, this will benefit us, mga kapatid, spiritually, and then this might also correct us, kung willing kang magpa-correct talaga, kung tayo ay may ganitong kalalagayan, na hopefully, kung loobin ng Panginoon ay this will correct us. At kung loobin nga ng ating Panginoon ay gamitin niya itong mensahe ngayong umaga para sa ating ikapagpapabanal ng kanyang mga hiniraan. So, nawa nga ay maging pagpapala sa lahat ng mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. So, ating simulan nito, same sa naging unang punto din natin last time. Pero ang gagawin natin ngayon ay yung topic natin ng ating ilalapat or i-connect sa mga punto. So, our first point ay the root of hypocrisy, which is the heart. So, yun yung ating naging point din last time. So, ito din yung ating point ngayon. So, sa isang taong nagsasabi na mananampalataya siya, ay maaaring hindi niya nakikita, sabi nga natin, yung Pharisee within himself. Dahil nga sa tingin niya ay
napaka faithful niya, napaka tapat niya, lalo na kapag ikinumpare sa iba. So, maaaring mangyari yon. So, maaaring masabi din ng isang mananampalataya sa kanyang sarili na siya talaga ay faithful nga. Faithful in his own measure, o sa kanyang sukatan. So, sa kadahilanan na hindi niya nakikita ang kanyang puso, hindi niya nabantayan ang kanyang pusong madaya. So, kaya ang ating titingnan, kaya yan yung root, ating titingnan sa pamamagitan ng scriptures, yung root ng hypocrisy and self-exaltation ng isang tao. So, maaaring dinaraya siya ng kanyang puso. So, yan ang kung ating titingnan sa scriptures. Maaaring siya inadaya ng kanyang puso. Kaya hindi niya nakikita sa sarili niya na siya pala ay nagiging kamukha na ng isang pariseyo. Hipokrito at palalo. Yan ang pariseyo. Sabi sa Biblia, ang puso ay magdaraya higit kaysa lahat ng bagay. So, sabi nito at totoong masama. So, sinong makakaalam? So, kaya kahit ikaw mismo, hindi mo alam na baka dinaraya ka na pala ng iyong puso. So, basahin natin yun. Saan mo mababasa yun? Sa Jeremiah chapter 17. So, ating basahin. Jeremiah chapter 17 sa verse 9. So, doon yung mababasa. Jeremiah 17 verse 9. Ito sabi, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So bakit ganun? Sabi nga natin ay mananampalataya na. Mananampalataya na nga. Bakit ganun ang puso niya? Bakit ganun ang nagiging ugali? So bigyan natin ng pansin yung ginagawa ng banal na espiritu sa isang taong nare-regenerate or naboborn again. Kasi sa scripture, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng genuine regeneration, na-quickened ng Holy Spirit, sabi sa scripture, nagkakaroon niya ng new heart, clean heart. So hindi natin, mga kapatid, hindi natin sinasabi na talagang hindi ka na born again kung dumaranas ka ng ganan. So titingnan lang natin yung isang possibility, na baka nga walang nangyari sa yung transformation. Kasi yun ang sinasabi sa scripture. So, titingnan natin isang possibility. Kasi sabi nga sa scripture, nagkakaroon niya ng new heart and clean heart. So, basahin natin yung Ezekiel chapter 36. Nandyan yung new heart. Basahin natin para makita natin sa scriptures. Ezekiel chapter 36 sa verse 26. 36 verse 26. Ito yung sabi. Yan. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So yan, yung new heart, sabi dyan sa talata natin binasa, Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi naman sa Psalm 51 verse 10, nandun natin makikita yung yung sa talata yung clean heart. Psalm 51. Tingnan muna natin yung mga talata. Yan, Psalm 51 verse 10. Ang sabi dito, create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, merong clean heart, sabi dyan sa Psalm 51 verse 10. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ang sabi ay bibigyan ng new heart. So, we expect kumbaga na pag nagsasalita ang isang taong regenerated ng banal na espiritu, walang dapat tayong mapupunan ng kayabangan o kapalaluan. Yun yung ating dapat i-expect. Kasi yun ang sabi, binigyan na ng bagong puso at
clean heart. Sabi natin, yung puso ay mangdaraya. So, kapag ka ikaw pala ay na-regenerate na, there is a possibility pa na madaya ka din, ano. Kasi baka nga una, baka hindi ka pa talaga regenerated. So, malamang, ang isa pa, possible, ay pinabayaan mo na madaya ka ng iyong puso. So, yun. Maalin doon sa dalawang yun. Kasi kapag ang lumalabas sa bibig ng isang tao na nagsasabing mananampalataya daw ay mga pagmamapuri, pagmamagaling, self-exaltation. So, ang lalabas niyan, parang pariseyo na ang tono. Kasi may verse din tayo na kung ano yung nasa puso mo, yung lumalabas sa bibig mo eh. For the abundance of the heart, his mouth speaketh. So, ang nalabas sa bibig ay mga pagmamupuri sa sarili. So, questionable, meron tayong question mark. Questionable. Questionable yan, kung talaga bang born of the Spirit nga ba ang tao ito, o ikaw, sarili mo, born of the Spirit nga ba, o hindi. Kasi ang nagsabi na yung lumalabas sa bibig mo ay yung for the abundance of the heart, his mouth speaketh. So, ang nagsabi niyan ay yung ating Panginoong Jesus. Basahin natin yung sa Luke chapter 6. Yan. Para makita natin yung din-appreciate dito yung may contrast yung puso ng regenerated at hindi. So, tingnan natin. Luke chapter 6 sa verse 45. Luke chapter 6 verse 45. So ito sabi, a good man out of good treasures of his heart bringeth forth that which is good. Yan. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. So, balik tayo ngayon dun sa tanong natin, kanina, base dito sa talata na binasa natin. Balik tayo dun sa tanong natin kanina. Bakit nga ganun? Bakit mananampalataya na, ganun yung nangyayari. Bakit ganun yung lumalabas sa kanyang bibig? So, meaning nagbubulay sa puso. Sabi nga kanina, kapag tunay ng regenerated ka, bibigyan ka ng new heart. Yan, Ezekiel 36:26. Tapos ay clean heart, sabi sa Psalm 51. So anong conclusion? So, we can say nga na it's either napabayaan ng puso or most likely ay hindi pa talaga regenerated. So, possible. Maalin doon yung taong ganyan. So, yung mapagmapuri sa sarili, mahilig magmagaling, kumbaga sa ibang term ay pabida. There is a possibility na napabayaan ng puso or hindi pa talaga ipinanganganak muli. Yan. Nakakatakot, So, possible yun. Kasi kung ating i-examine, ating pagbubulay-bulay yung mga talata na binasa natin, yun lang yung ating possible conclusion kung bakit nagkaganon. Kasi mananampalataya bakit ganun ng yung nagiging ugali. So tatanungin mo, paano yun kung active naman sa church, palaging na-attend, palaging present, tapos ang daling pang umawit, gustong-gusto din yung mga doktrina na itinuturo. Yan, doctrines of grace. So, religious, kumbaga, napaka-relihiyosong tao. Yung bang pag nakita ng kanyang kapitbahay at lumalabas ng bahay sa Sunday, talagang napaka-banal. Ganyan. Nakikita ka, nasasabing napaka-relihiyosong tao mo. Pero possible ay, yun nga, unregenerated. So, hindi ka pa talaga nakakaranas genuinely. So, nakakatakot pag ganun. So, possible yan. Kasi nga, tingnan nyo yung mga Pharisee. They are outwardly appear righteous unto men,
but within they are full of hypocrisy and iniquity. So meron silang yung tinatawag natin na superficial religious practice, kumbaga. Meaning superficial ay mababaw o panglabas lang. So, again, ating itong tinatalakay para makatulong, mag-benefit tayo bilang mga mananampalataya. So, examine natin yung ating sarili. Kasi possible dito tayo mag-fall. So, basahin natin yung sinasabi natin na possible ay outer appearance lang. Tulad ng mga Pariseyo, kaya nga the Pharisee within us, yung ating title. So, basahin natin yan sa Matthew chapter 23. Yan, Matthew chapter 23. Sa verse 27 at 28. Ang nagsasalita dito ay ating Panginoon. Matthew 23 verse 27 and 28. Ito sabi, 27, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness." 28, "Even so, ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity." Kasama na rin dyan ay yung self-exaltation, which is yung ating theme ngayon, yung ating topic. So possible talaga, kahit pa outwardly ay nakikita ka napaka-relihiyosong tao mo. Katulad nga dito sa talatang binasa natin, nagsasalita yung Panginoon. So possible. Mananampalataya nga daw, pero hindi naman talaga, kumbaga, hindi pa talaga regenerated, hindi pa nakaranas. Kasi nga ang nakikita, lumalabas sa bibig, for of the abundance of the heart, his mouth speaketh. So, nalabas sa bibig ay pagmamalaki at pagmayabang, self-exaltation. So, kung ating i-examine natin sarili, kung ganito ang aking ugali, so there is something wrong. Questionable talaga kapag ganyan ang ma-observe mo sa isang tao o sa iyong sarili mismo. Na tapos sinasabi ay mananampalataya daw. So, the Pharisee within us. Self-exaltation. So, yung bang tipong siya mismo yung pumupuri sa kanyang sarili, ay tinataas niya yung kanyang sarili. Yung isa pang term, pabida, tapos ay nagbubuhat ng sariling bangko. Yung nasabi sa ating teksto, ngayon, Proverbs 27 verse 2, "Let another man praise thee, and not thine own mouth. A stranger, and not thine own lips." Sabi, kaya mga kapatid, kung may times na nasasabi natin sa ating mga sarili, o naisip natin, ibang mga parang ganito, masasabi natin sa sarili na, mabuti pa ako kaysa dito sa kapitbahay ko. Ako ay sumisimba kapag linggo. Ako ay naglilingkod sa Diyos. Madami yung gawain na nagagawa para sa Panginoon. So, pag ganyan na ang nasasabi natin, yung pa-example pa ay pwede mo rin sabihin na, ako ay tapat. Kumpara kay kapatid na ganito. Delikado na yan. Tapos sasabihin, basta ako ay faithful compare sa iba. Kumbaga yan vocal man na sinasabi mo, o sa isipan mo lang yan na nasasabi, walang kaibahan yun. Ang tawag pa rin dyan ay self-exaltation. So, nagmamapuri ka. Nagmamapuri ka na sa iyong sariling, sa sarili mong sukatan. Meaning ay, sa iyo mo na sinusukat ang iba. Kumbaga ikaw yung standard, Kasi ikaw na yung best sa tingin mo, So, kasi nga nasasabi mo na nga na mabuti pa ako kaysa ganito, kaysa kay ganyan. So, delikado yan. So, again, vocal man yan, lumalabas sa bibig mo, sa isipan mo lang, delikado ka kapag ganyan. Ginagawa mo pang i-compare sa iba yung sarili mo,
ikaw pa yung panukat. Yung katapatang ginagawa, So, delikado pag ganun. Hindi siya isang magandang ugali na makikita sa taong nagsasabing mananampalataya. So, examine natin ating sarili, Baka there are times na ganun ang ating naiisip, napapansin natin yung isang kapatiran ay may mga kapintasan, sa halip na iyong tulungan, ay ang nakikita mo iba, mabuti pa ako, mas magaling ako dito, mas tapat ako dito, mas faithful ako. So, hindi siya magandang ugali. Nagiging pariseyo ka na nang hindi mo nalalaman. And then sabi natin is, yun nga, sinusukat mo na yung iyong sarili, ikaw na yung panukat. Ginagawa mong panukat yung iyong sarili compare sa iba, Ikaw yung nagiging example. Kaya nga, medyo delikado yan. So, mahirap talaga na ganoon. Basahin natin yung sa 2 Corinthians chapter 10. Ito, basahin natin. Yung ginagawang panukat ng sarili. 2 Corinthians chapter 10. Sa verse 12. 2 Corinthians chapter 10, sa verse 12. Sabi dito, for we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves. But they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise. So, ano ka pala, Hindi ka wise pag ganun. Basahin ko rin sa Tagalog. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. No wise pagka ganyan ang iyong ginagawa. So kapag ang isang nagsasabing mananampalataya ay ganyan, sabi nga natin, maaari hindi genuine ang kanyang naging conversion o regeneration. So maari, possible. Sabi diyan sa talata, walang unawa. Hindi talaga wise, pagka ganyan ka. Kasi mapagmataas baka kahit pa may nagtanong sa'yo, nasasagot mo, patingin mo yung napaka-wise mo na, may nagtanong sa'yo, sasagutin mo, ikaw na sasagot, hindi na yung Biblia, kapag Historyano ka nagtanong, hindi ko sinasabing, ito yung example lang, kapag Historyano ka nagtanong, ang sasagot, Biblia. Pero pag ikaw na ang sumasagot sa sarili mo ng ay delikado yan. So, hindi ka wise. Kasi nga feeling mo ay napakagaling mo na, delikado yan. So, lagi dapat meron tayong humbleness. Makababa. Kasi sabi nga natin, yung mga ating spiritual knowledge, yung mga kaalaman na yan, ang nagmumula din yan sa Diyos. Ating i-acknowledge ang Diyos, hindi yung ating sarili. Kasi nagiging parasi na tayo niyan, self-righteous, maging ako magaling. Alam ko yan. Mga ganyan So, i-acknowledge. Kasi kapag nalilimutan mo nang i-acknowledge na yung knowledge na ibinigay sa iyo, paunawaan, ay galing sa Diyos, galing sa Kanya mismo, ay dito ka magpo-fall sa ganitong kalalagayan. Self-exaltation. So, bilang mananampalataya, dapat tayo palaging magpaka-humble, magpakumbaba. Kaya nga sabi natin, sinasama natin yan sa ating panalangin na palagi tayong gawing humble ng ating Panginoon. So, hindi yung sarili na natin ang naitataas natin. Sabi natin, delikado yung ganan. Ito, basahin din natin yung Psalm 12 sa verse 3.
kapag ka ikaw ay masyado ng proud, prideful ka na. Self-exaltation. Yung verse 3, Psalm 12, verse 3. Ito sabi, the Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things. So, ayan, delikado, makakat off. Sabi dyan, pagka ikaw ay speak it about proud things about yourself, So, delikado. So, ayan, yung root, the heart, puso ng tao. Kaya, mayabang, ang pananalita, for the abundance of the heart, his mouth speaketh, Luke 6:45. Coming from the unregenerated heart, kumbaga, maaring dinaraya na rin ang puso, maari, Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Again, ingat tayo mga kapatid, baka tayo ay dinaraya na ng ating mga puso. So, nagiging proud na tayo sa ating mga ginagawang paglilingkod. Yan. So, nakalimutan na natin yung ginagawa natin ay hindi naman yan talaga nagmula sa atin. Nakakapaglingkod tayo dahil din lamang yan sa ibinibigay sa atin ng Diyos. Siya ang gumagawa sa atin. Ito, lagi natin itong binabasa. Philippians 2:13. Basahin ulit natin. Baka kasi nalilimutan na natin. Akala na natin ay tayo na yung magaling. Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya tayo nagagamit. Kaya tayo nasa ministry, kumbaga. Kaya tayo nandirito, nakaupo, nakikinig sa kanyang salita. Kaya tayo may delight sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya tayo nakakasagot sa mga katanungan ng ating mga tao regarding spiritual matters. Philippians chapter 2 verse 13. Ito sabi, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, wag natin niyang kakalimutan mga kapatid. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yun. Para yung verse na yan ay magbibigay sa atin ng paalala, palagi, na tayo ay magpakababa. Nagagawa natin yan, hindi dahil sa ating sariling kakayahan, dahil yan sa ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, let's take a moment, tingnan natin ang ating mga sarili. Wala tayong maipagmamalaki, kung tutusin. At kung ating mapagtanto na tayo ay guilty sa ganitong gawain o ugali, yung self-exaltation, syempre, panalangin natin na tulungan tayo ng Panginoon, na tayo ay kanyang itama, i-correct, sabi nga natin. So, dahil kapag ito ay yung binaliwala, nabaliwala mo na yan, nabaliwala na natin. So, dito na papasok yung next point natin, na the danger of hypocrisy, a spiritual disease. So, yan yung punto natin last time. So, this time, ito ulit ang gagamitin natin. So, last time, ang tawag natin ay the danger of hypocrisy. So, tawagin natin ito ngayong mas angkop na tawagin na the danger of self-exaltation. So ito yung ating second point, pangalawang punto, the danger of self-exaltation. So, ito ay isang spiritual disease. So, makaka-apekto ito sa atin as bilang mananampalataya individually, as an individual, meron itong effect. Kasi tinatawag nga natin itong spiritual disease. Kasi magkakaroon na tayo ng anong klaseng disease? Spiritual blindness. So yan ang yung disease na sinasabi natin. Kasi nga, tingin mo na sa sarili mo ay napaka-tayog mo na, kumbaga. Napaka-faithful mo na. Yan na yung disease. So, nagkaroon ka ng spiritual blindness. Nga, mas mabuti pa ako kay ganito, mas mabuti pa ako kay ganyan, mas magaling ako kay ganito, kung i-compare kay ganito o ganyan. So, after madaya ka ng iyong puso, sunod naman ay bubulagin ka na ng iyong kayabangan.
So, delikado, magkakaroon ka ng spiritual blindness. Progressive yan, possible maging stumbling block ka pa sa iba, sa ibang mananampalataya. And later on, ang mas malala ay makahawa ka pa. Kasi nga, disease, sakit. Maaaring maawa mo pa yung iba. Mahawa mo pa yung iba sa church, makorap yung church. Gawa mo. Yan, magiging tingin na nila sa sarili din nila, kami magagaling, kumpara dyan. So, delikado. So, bibigay tayo ng example, for example, so, ang galing-galing mong, mamuna sa ibang mga kapatiran, So, bukod sa mapagmapuri ka sa iyong sarili, napakagaling mo din namang, mamuna sa iyong mga kapatid, sa pananampalataya. Again, ito isang example lamang, kunwari lang yun, na nagmamapuri ka sa sarili mo, and then magaling ka ding mamuna. So, tuloy natin. So, mayabang ka na nga, tingin mo ay mas faithful ka kumpara sa kanila, sa mga kapatiran, tapos puna ka pa ng puna sa iba. Yan. Ay, si kapatid na ganito, palaging ganyan. Ay, ganito, ay ganyan, si ano. So, maari ito ay vocal, sinasabi mo, o kahit sa isipan mo. So, same pa rin yun, kahit sa sarili mo lang sinasabi mo. So, hindi mo na nakikita na sa ginagawa mo, ikaw pala yung may mas kapintasan. Kasi nga ay nagkaroon ka na ng spiritual blindness. Sabi natin, progressive yan. Dinaya ka ng puso, tapos ay ng puso mo, tapos hindi mo pinansin, hindi mo pinagtuunan hindi mo nire-review ang iyong sarili, tama pa ba yung mga pinaggagawa mo? Tama pa ba yung mga pinagsasabi mo? So, sunod dyan, makakaroon ka ng spiritual blindness. So, hindi mo na makikita yung mga nagagawa mong para ka na palang pariseyo. So, hindi mo na nakikita na ikaw pala yung mas may kapintasan. Kumbaga. So, pero dahil nga meron kang proud heart, nabulag ka na ng iyong kayabangan, so, hindi mo na makita yung sinasabi sa look, yung tahilan o yung troso na nasa mata mo. So, puna ka na ng puna na may muta yung katabi mo, ikaw naman pala yung mas malala ang kalalagayan. So, tulad dito sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa Luke chapter 6, ating basahin. Luke chapter 6. So, ikaw yung puna ka ng puna, kasi nga, feeling mo ay faithful mo na, napakagaling mo na kumpara din sa kapatid mo. So, puna ka ng puna na may muta, ito pala may troso sa mata mo, may tahilan. So, ito Luke chapter 6, basahin natin sa verse 41. Luke chapter 6 verse 41. So, ito sabi, and why, ang nagsasalita dito ating Panginoon. So, verse 41, and why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye. So, mas malala ka pala, yung kalalagayan mo. Pero hindi mo na nakikita. 42. Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye. Sabi dito, thou hypocrite. Yan. Pariseyo ka na, hypocrite ka na. Cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye. Basahin din natin sa Tagalog. 41. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapwat hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. So sabi nga natin kanina, yung sinasabi natin na puna ng puna, so kahit pa pala ang goal mo
mai-correct yung kapatid. Kasi pili mo, galing mo na nga eh. So, yung effort mo ay worthless, kumbaga. Kasi ikaw mismo, hindi mo makita yung kalulus-lunus mong kalalagayan, kumbaga. So, ikaw pala yung may mas kailangan ng itama, kumbaga. Which is your hypocrisy, sabi dito. Sabi dyan ay, thou hypocrite, cast out first the beam out in thine own eye. So, ayan yung sinasabi natin na spiritual disease, which is spiritual blindness. Ang laki-laki na nung nasa iyo, hindi mo nakikita. Yung ginagawa mo, magaling kang mamuna sa iba, pwedeng sa isip mo lang o sinasabi mo. So, pero hindi mo na nakikita na ikaw pala mismo ang mas malalang kalalagayan. So, sabi natin, progressive, rooted from the heart, then ito na, may disease ka na, spiritual blindness. So, ito sa sarili mo, pwede mo rin sabihin pang, ay, hindi ko yan ginagawa, Armenian practice yan, ganyan. Pero hindi mo nakikita, yung pinupuna mo ay nagagawa mo din naman pala, ikaw mismo yung gumagawa. Yan. Ay, hindi ko yan ginagawa. Yan Armenian practice yan. So, delikado. So, sana'y makita mo yan, maalis yung troso sa mata mo. Kung ganun ang kalalagayan mo. Yan. Kumbaga, hindi mo nakikita, pero nakikita naman sa iyo ng ibang mga kapatiran, kumbaga, ginagawa niya naman, mas malala pa. So, sabi dito sa verse, kung ikaw ang nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Sabi ito sa Romans chapter 2. Basahin natin yun, Romans chapter 2. Galing mo muna, galing mo magturo. Turuan mo muna yung iyong sarili. Sabi nga ng ating Panginoon, sa Luke, alisin mo muna yung troso na nasa mata mo. Ayan, Romans chapter 2, sa verse 21. Basahin natin yung unang part, verse 21. Thou, therefore, which teachest another, teachest thou not thyself? Yan, sinasabi natin. Sa Tagal, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Puna ka ng puna. Kasi nga mayroon ng spiritual blindness, may self-exaltation, the piracy within ourselves. So, kaya nga progressive yung disease na yan, sabi natin. Bakit? Bakit progressive? Kasi una, ikaw lang ang nagkaroon. Yan. Sunod, natisod na yung ibang mga kapatiran sa ginagawa mo. At ang pinakamalala yung, kumbaga, stage 3 na, yung corrupting the church. So, natutulad na sa iyo ang mga kapatiran mo, nahahawa na ng hypocrisy mo, yung pagmamapuri. Sabi natin yan ay progressive. Yan. At nahawa na ng iyong spiritual blindness, ng iyong self-exaltation. So, delikado yan. Tulad dito sa ating example na mababasa, dito sa, ito, maganda example ito sa Bible, sa Galatians chapter 2. Ito yung nadama, yung iba, napagaya sa kanyang ginawa. Sa Galatians chapter 2, nadadamay na sa kanyang ginawang kahipokrituhan, kumbaga. So Galatians chapter 2, simulan natin dito sa verse 11. Sabi dito, Galatians chapter 2 verse 11. Galatians chapter 2 verse 11. Yun. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. So si Pablo yung nagsasalita dito. Dito ay nirebuke ni Paul si Peter ng harapan. Kasi nga ay meron siyang hypocrisy na nakita kay Peter. So tuloy natin ang basa, verse 12. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles, but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. So sabi dyan, he withdrew and separated himself, fearing them
which were of the circumcision. So, hypocrisy ni Peter, nakikisalo siya dun sa mga Gentiles, believer, mga Hentil. Pero nung dumating na yung mga Hudyo, ang Hudyo, bigla siyang lumayas. Kasi nga sabi dito, fearing them which were of the circumcision. So, mga Hudyo yung dumating, ayaw yung makitang kasalo. So, isa yung hypocrisy, At may nahawa doon sa kanyang ginawang yon, may nadamay. Yung sinasabi natin na nakakahawa yung spiritual disease na ganyan, hypocrisy. So yan, verse 13, and the other Jews disassembled likewise with him. So yun, napagaya yung ibang Hudyo din na nandun sa pagsasalo-salo nilang yun, in so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation. So yun, pinangalanan yung isa, si Barnabas, nahawa. So ayan, nadama yung ibang members, kumbaga, sa church. Kaya nga sabi natin, ay yung hypocrisy, nakakahawa. And then progressive, Kasi nagsimula sa puso, nagkaroon ka ng spiritual disease, spiritual blindness. Una, ikaw lang ang meron, tapos nahawa na yung iba, na patulad sa iyo, So talagang, kumbaga, yung pampaalsa, kahit maliit lang yan, nahahawa ang marami. So marami na kayo ngayon, join in hand in hand. Pero sabi dyan, nasusuklam dyan ng Diyos sa mga ganyan. Galit dyan ng Diyos, pagka kayo ay mga proud sa inyong church, kayo ay mga mapagmataas, join hand in hand, feeling nyo ay kami na ang pinakamabisa, kami ang pinakatapat. So, delikado pala, pag ganun. Basahin natin yung Proverbs, chapter 16. Kasi nasusuklang ng Diyos sa ganun. Grupo na kayo ng mga proud in heart. So, delikado. Una, ikaw lang, sa pinaggagawa mo, nadamay na rin yung iba. Nahawa, gawa mo. So, delikado. Huwag naman sana mangyari sa atin ito. Ito yung example lang. Yan, Proverbs 16, sa verse 5, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Sabi sa Tagalog, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagamat maghawakan sa kamay, ay walang pagsalang parurusahan. So, kung baka kayo magkaisa pa, sabi nga natin, nahawa na. Kunwari lang yung buong congregation, gawa mo. Ay, yan. Walang pagsalang parurusahan. He shall not be unpunished. Kasi nga sabi dyan, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand, join in hand. Kaisa pa kayo, sa inyong pagmamalaki. He shall not be unpunished. So, may danger talaga. Kaya nga danger danger in self-exaltation, So, the danger of self-exaltation. So, dati ikaw lang, bago dalawa na kayo ngayon, tapos ay pagtagal, 3, 4 na, 5 na yung mapagmataas, Sabi nga sa Proverbs 16, verse 5, bagamat maghawakan sa kamay, yan, kasi nga marami na kayo, nagkaisa na, hand in hand na, ay walang pagsalang parurusahan. He shall not be unpunished. So, galit dyan ng Diyos, kasuklam-suklam yan sa Diyos. So, yun yung danger. So, nawa ay wag naman umabot sa ganong punto ang isang iglesia ng Panginoon, Kasi hindi mo na rin masasabi iglesia ng Panginoon yung pagkaganon. Kasi kasuklam-suklam na sa Diyos, Sabi dyan, sa verse na yan. So, ito yung example lang, mga kapatid. So, yun nga yung danger. So, matayog na yung tingin sa sarili. So, wag dapat ganun. Matayog yung tingin sa sarili. So, basahin din natin yung Romans chapter 12, mga kapatid. Romans chapter 12. Sa verse 3. Romans chapter 12, verse 3.
Ito sabi, Romans chapter 12, verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Basahin din natin sa Tagalog. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na nasa akin, ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So, galing sa Diyos. Yun yung nagagawa. So, huwag maging matayo. Magkaroon ng kahinahunan o pagpapakumbaba. Tal tayo sa verse 16. Romans 12, sa 16, verse 16. Basahin din natin. So, ito sabi, be of the same mind one toward another. So, dapat ba magkaisa na magiging proud, high-minded, Hindi. Sabi dito, be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. So, sa Tagalog, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. So, huwag tayong maging pantas sa sarili nating paningin, sa sarili nating sukatan. So, kung tayo nga ba ay faithful, hayaan natin na ang iba ang magsabi. Hayaan natin na manggaling sa iba. Tulad nga dito, sabi sa ating teksto, Proverbs 27 verse 2, let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger and not thine own lips. Kasi nga, yan ay may danger na napag-aralan na natin, natalakay na natin. So sa ating pagtatapos mga kapatid, I hope ay nagkaroon tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili. So, sana ay nagkaroon tayo ng realization. Again, baka nga kasi hindi natin namamalayan na itinataas na pala natin ang ating mga sarili. So, tulad na tayo ng isang Pariseo. So dito tayo magtapos, mga kapatid. Buksan natin yung ating mga Bible sa Luke chapter 18. Dito tayo magtapos. Dito sa parable ng ating Panginoon. Luke chapter 18. Yan, simulan natin sa verse 9. Hindi na ito kailangan ng kung ano-ano pang paliwanag. Napakalinaw dito. Ito yung example ng isang mapangmataas na napaka-outwardly ay religious. Tapos isang tunay na naniniwala sa Diyos na mapagpakumbaba. Na inaamin na ang kanyang mga kasalanan. Siya ay masama. Hindi niya binubuhat ang kanyang sariling bangko. So, Luke chapter 18, verse 9. Sa Tagalog ko babasahin. Sabi, at kanyang sinilita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nangpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. 10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayon sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit,
kundi dinadabukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So, yung contrast, 14. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay mataas. So, ayan. Yan ang turo na ating Panginoong Hesus, kanyang talinhaga, the Pharisee within us, self-exaltation. Nawa ay loobin ng Panginoon, mga kapatid, na ingatan tayo palagi, ilayo tayo dito sa pagpapalalo, at palaging ilagay sa ating mga puso ang pagpakababa o humbleness. So gawin nawa tayo ng ating Panginoon na humble sa bawat oras at sa bawat sitwasyon na ating kakaharapin. Again, itong message na ito ay nawa ay maging pagpapala sa atin bilang mga tunay naman ng palataya. Nawa ay wag nating masupungan yung ating sarili sa ganitong kalalagayan na tayo ay para ng Pariseo, the Pharisee within us. Nung una, ng isang message ating in-unveil, ngayon ang ating tinalakay yung self-exaltation. Again, sana tayo ay wag maging palalo. Hayaan nating sa iba manggaling. Silang, kumbaga pumuri sa iyong ginagawang paglilingkod. Wag yung sarili mo na, parang inilalako mo na yung sarili mo pag ganun eh. So, tsaka yung nagiging impact dun sa iba pag ganun ka, ay talagang negative, Magkakaroon ng question ngayon, yung mga ibang kapatiran mo, bakit si kapatid na lang ito ganito? Ganito ang ugali nito, So again, tayo ay ingatan nawa ng ating Panginoon, sa ganyang danger. Sabi nga sa ating text, dito tayo magtapos, let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. Yan. May God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo ay lumuhod, tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, aming nasa langit, maraming po salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Nawa po aming Diyos ang aming dalangin. Kami ay ingatan na huwag magpalalo. Kami palagi yung bigyan ng puso na mapagpakumbaba, na palagi namin alalahanin na lahat ng aming nagagawang itong paglilingkod sa inyo, ng aming katapatan, ay kayo din po mismo ang nagbibigay niyan sa amin. Yan po ay part ng inyong preservation sa inyong mga banal namin Diyos. Kaya kung kami man po ay nakikita namin sa aming mga sarili na kami ay nagiging palalo, nagiging mapagmataas, aming Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Kami ay nagtulungan, ay umalis sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga gawain ng Diyos. Nawa ay maging mabuti kaming halimbawa sa aming mga kapatiran ng Diyos. Dahil ito ay ang magbe-benefit po dito aming Diyos, una ay ang aming mga sarili, pangalawa ay ang aming mga kapatiran. Dahil po talagang may danger ang Diyos ang ganitong klase ng ugali, ang ganitong klase ng kalalagayan. Patuloy po nawa kaming gabayan na mapagtagumpayan po ang aming laman, kung para si within us, aming Diyos, aming magapi, aming Diyos, ito'y sugatan na aming laman. Kailangan na lang namin gawin ay aming wag itong pakainin namin Diyos, wag itong palakasin muli. At isa na nga po dito ay yung aming pride, aming Diyos. Talaga pong tanging kayo lamang ang Diyos ang makakatulong upang itong aming self-exaltation ay maiwasan. Aming Diyos, nawa po ang mensahe ngayong umaga ay naging pagpapala sa mga kapatiran, nagkaroon ng bawat isa ng realization kung ano ba ang kanilang katatayuan sa inyong harapan. Nawa po ay ang mensahe nito ay sa mga nakikinig na wala pa sa aming Panginoong Hesus, mga nagtitiwala sa kanilang mga sarili,
Aming Diyos, nawa po ay gamitin niyo ito upang magkaroon din sila ng kaunawaan na dapat palaging magpakababa, dapat laging i-recognize po kayo aming Diyos. Dahil kayo po mismo ang gumagawa sa amin sa aming mga nagagawang kabutihan ng Diyos. Hindi po aming Diyos, maraming salamat sa inyong naging mensahe, nawa po naging pagpapala sa bawat isa, at sa pansamantala pong pag-iwahiwalay ng mga kapatiran, yung pinigingatan, makarating sa kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa, ng Diyos, at nawa po sa darating na hapon, ay kami po muli inyong samahan, at kami makikinig sa inyong mga salita ng Diyos. Kami po aming Diyos, nawa po ay nalugod kayo sa aming paglilingkod, kayo po nawa ang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. Tanggapin po nawa ang Panginoon ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba. Ito po aming dalangin sa kanyang pangalan lamang po, ang aming Panginoon Jesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po nating awitin ang ating Panginoon. Awitin po natin, patuloy po natin sambahin ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless po.